Kanina nandun, ngayon nandito. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa isa na namang pagkakataon na ipinagkaloob niya sa akin na makasama kayo at ma-share ang kanyang salita sa ating lahat. Nagpapasalamat din ako dahil in-invite niyo ako. Actually, busy ako eh. Pero nung nalaman ko na in-invite ako ng Solid, nagbigay ako ng panahon. Naglaan po ako ng panahon. Alam niyo po, mula kahapon, nung pagpasok ko rito, nung choir practice namin, talagang hindi pa ako maka-get over. No? Akala ko anniversary pa rin natin. Alam niyo kung bakit? Kasi pagpasok ko, nakikita ko yung malaking TV rito sa likod, no? Sa experience ko po, actually 3 Sundays pa lang yata to, no? So, naninibago pa rin ako. Sa experience ko po, yung mga ganitong klaseng kalaking screen, pang ano lang to, pang sunrise lang, no? Sunrise at saka anniversary. Pagkatapos nun, ibinabalik na doon sa pinagrentan, no? Pero magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil meron tayong isang napakaganda at napakalaking LED wall, no? And speaking of anniversary, alam niyo po, may kukwento lang akong sandali, no? Mga 1 month ago, 1 month before ng ating anniversary Sunday, nalaman ko po na ang magiging motif natin emerald green, no? So, ano yung ginawa ko? Nagplano po ako, no? Gumawa ko ng plano. Pumunta ako sa Shopee. Tapos, bumili ako ng emerald green na long sleeves na barong. No, yun yung plano ko. Nag-order po ako. Wala akong makita emerald green, so ang napili ko lang yung dark green. No? Nag-order ako, XL yung in-order ko. Kinabukasan dumating. Pero ang problema, nung binubuksan ko, ilaladlad ko pa lang, nakita ko maliit. No? Maliit yung shoulder length niya. So tinawagan ko po yung seller. No? Sinabi ko sa kanya na maliit, tapos nag-explain siya. Tapos ang sabi ko, ibabalik ko na lang. No? Ngayon, medyo medyo kinabahan na po ako noon. Sabi ko, sige, kahit na. Tuloy pa rin ang plano. Change plan na lang, sabi ko. Maglo-long sleeves na lang ako na emerald green. No? Tumingin po ako ulit. Nakakita ako. No? Nakita ako ng necktie, nakakita ako ng emerald, dark green naman. Dark green pa rin, no? na long sleeves. Tapos ang sinabi, darating daw ng 16, June 16. Dumating nga ng June 16, ang ganda po ng polo. No? Ang lambot niya, kulay blue. No? So ang ginawa ko, binalik ko ulit. No? This time, natakot na po ako. No? Paano kaya ito? Malapit na yung anniversary. Pero sabi ko, sige pa rin. No? Nag-order po ako ulit. No? Nag-order ako ng long sleeves pa rin, na dark green. Ang sabi ron, ang delivery date, June 21. No? Pero pagdating ng June 21, hindi po dumating. Umabot po ng June 25, wala. So sabi ko, wala na siguro. No? Hindi na matutuloy yung dark green plan ko. No? Kaya nung pagdating po ng anniversary Sunday, naka-dark green po ako sa medyas. No? Tapos mint green po yung aking necktie. No? At least, no? At least naka-green pa rin. No? Alam niyo po, talagang kung titignan natin, no? Yung kinanta po ng choir kanina, ang title po nun, Our Sovereign God. No? Ngayon, meron pong isang linya sa kanta. Sinabi doon, no angel, demon, sinful man can change his course, restrain his hand. No? Walang sino man, maging anghel, maging demonyo o tao ang may kapangyarihang baguhin, hadlangan o pigilan ang kalooban ng Diyos. Dahil ang kanyang plano ay tiyak at hindi magbabago. Yung dark green plan ko po, palibasa dark na siya, green pa rin, green pa. Sa umpisa pa lang tumagilid na. Pero ang plano ng Diyos, kahit kailan, hindi mabibigo. No?
May mga pagkakataon po sa buhay natin na parang hindi natin naiintindihan ang nangyayari. May mga doors of opportunity na bigla na lang nagsasara. No? May mga plano na nauudlot. May mga pangarap na naaantala. O kaya mga situation, no? Mga sitwasyon na nawawala ng direksyon. Kapag ka ganun po ang dumarating sa buhay natin, no? Napapatanong tayo, may control pa ba ako sa mga nangyayaring ito? O kaya, may patutunguhan ba ang mga pangyayaring ito na hindi ko maunawaan? Ang Diyos ay hindi lamang makapangyarihan. Siya rin ang maganap na pamamahala sa lahat ng bagay. Sa mga pangyayari sa mundo, yung takbo ng kasaysayan, yung buhay ng mga anak niya, at maging yung mga bagay na tila magulo sa ating paningin, ay hindi kailanman lumalampas sa kontrol ng Diyos. Makaranas man tayo ng mga bagay sa buhay natin, nandoon pa rin ang kontrol ng Diyos. Hindi lumalampas sa kanyang kontrol yan. Habang tayo ay nag-aalala, or habang tayo ay nag-aalala sa mga pangyayaring hindi natin kayang kontrolin, ang Diyos kahit kailan hindi siya naguguluhan. Ang totoo, mula sa umpisa hanggang sa wakas, malinaw ang lahat sa Kanya. Dahil meron siyang mas dakila, mas matalino at mas tiyak na plano na hindi maaring hadlangan ni numan. Siguro po mag-a-agree kayo sa akin kung sasabihin ko sa inyo na lahat tayo, meron tayong plano sa buhay. No? Pwedeng yung plano natin sa trabaho, sa pamilya o kaya sa negosyo. No? Kami pong magkakapatid, hanggat maaari, kung pwede at kakayanin din lang, nagpaplano po kami. Nagpaplano po kaming magpunta sa beach o kaya mamasyal, lalong-lalo na pag summer. No? Ngayon ang gagawin namin, mag-uusap po kami. Tapos, mag-uumpisa kami doon sa pinakamalayo. No? Punta tayo ng Ilocos o kaya Baguio. No? Kaso may kukontra, masyado malayo, sabi niya. O sige, sa Zambales na lang. O kaya mamasyal na lang tayo sa Nueva Ecija. No? Ganun po kami mag-usap. At pagkatapos po namin mag-usap, patay na rin yung plano. No? Wala na rin. So ang bagsak namin, kami pag summer, nasa bahay lang, tapos yung mga kapatid ko, nandun sila sa Jazz Farm, dun sa San Isidro, sa Magalang. No? Marami pang iba't ibang klase ng pagpaplano. Pero madalas din nasisira ang mga planong ito. May mga magulang na nangangarap magkaroon ng bahay. No? Kaya ang gagawin nila sa kanilang pagtatrabaho, talagang pinag-iipunan nila. No? Sweldo at overtime, pag-iipunan nila. Actually, hindi pa umaabot sa 1% yung naiipon nila, yung bahay nila, gawa na. No? Doon sa konsepto na gusto nila. Kung ilang kwarto, kung ilang banyo, kung ano yung design ng mga tiles, kung ano yung kulay ng wall, nandiyan na lahat. Pero sa isang aksidente, sa isang pamilya, anong nangyayari? Ang lahat ng perang pinag-ipunan napupunta sa hospital. Ganito po ang buhay. Minsan ang plano natin, or sabihin natin kadalasan, ang plano natin diretso. Pero ang takbo ng buhay, paliko. May mga araw na akala natin, kontrolado na natin ang lahat. Pero sa isang tawag lang, no? Sa isang pagkawalan ng trabaho, sa isang resulta ng galing sa laboratory, sa pagpapacheck up natin, kayang baguhin ang lahat ng plano natin. May mga desisyon tayo na akala natin tama na. Pero sa huli, nauuwi sa luha at sa pagsisisi. At dito po natin mapagtatanto ang isang katotohanan. Marunong tayong gumawa ng plano, pero hindi natin hawak ang pwedeng mangyari bukas. Bakit? Dahil limitado tayo. May limit ang tao. Pero ang Diyos, hindi katulad natin. Ang tao, gumagawa ng plano, pero maaari itong mabigo.
Ang Diyos, kapag gumawa ng plano, imposibleng mabigo. Ang tao, nangangailangan ng payo. Pero ang Diyos, wala siyang kailangang konsultahin. Ang tao nangangarap lamang na mangyari ang lahat ng bagay. Pero ang Diyos, nag-uutos siya na mangyari ang lahat. Kaya habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos ngayon, makikita natin na may isang plano na kailanman hindi masisira, kailanman hindi magkakamali, at kailanman hindi mapipigilan. At iyon ang soberanong plano ng Diyos. Kanina po nabasa natin ang ating pag-aaralan na text. Babalikan na lang po natin yan as we go along. Nung isinulat po ang libro ng Isaiah, ang bayan ng Israel ay nasa isang napakadilim na yugto ng kanilang kasaysayan. Ang dating bansa na malakas sa ilalim ni David at ni Solomon, nagkaroon ng pagkakahati. No? Yung hilagang kaharian ng Israel, bumagsak na sila sa kamay ng mga Assyrians. Tapos yung natitira pang bahagi ng Juda, unti-unti nang nilalamon ng Babylonia, ng kapangyarihan ng Babylonia. At sa panahon na ito, maraming Hudyo ang nawalan ng pag-asa. Ang Jerusalem, ang lungsod ng simbolo ng presensya ng Diyos, ay sinalakay. No? Inatake sila. Ang templo nila nasira. Tapos yung mga tao, dinala silang bihag sa Babylonia. Ginawa silang alipin doon. Para sa mga Israelita, parang katapusan na ng lahat. Iniisip ng marami, tinalikuran na ba tayo ng Diyos? Habang nasa pagkabihag sila, araw-araw nilang nakikita kung gaano ka-powerful ang mga Babylonians, ang kultura ng Babylonia. Kasi nakikita nila ang mga malalaking templo. Nakikita nila yung mga gintong ribulto. Tapos nakikita nila yung mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Si Bel at saka si Nebo. No? Si Bel at saka si Nebo po, sila po ang itinuturing na simbolo ng kapangyarihan at karunungan ng Babylonia. Kaya sa mata ng mga bihag na Hudyo, tila mas makapangyarihan ng Diyos-Diyosan ng Babylonia kaysa Diyos ng Israel. Bakit? Dahil ang bansang sumasamba kay Yahweh, ang Israel, natalo. Naging bihag sila. Naging alipin sila. At dito po pumapasok ang mensahe na pag-aaralan natin ngayong umaga. Nais ipaunawa ni Isaias sa mga Israelita na ang pinakamalaking dahilan ng kanilang pagkatalo, ang Israelita, no? Ang pinakamalaking dahilan ng kanilang pagkatalo at pagkabihag ay hindi dahil malakas ang kanilang kalaban, kundi dahil patuloy ang kanilang pagtanggi na kilalanin ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya tinawag sila ng Diyos na mag-isip, magnilay at bumalik sa katinuan sa pamamagitan ng pag-aalala sa kanyang katangian at sa lahat ng kanyang ginawa para sa kanila. Ngayon, ang tamang tugon dapat ng Israel ay wag lumaban o wag magduda, no? Kundi magpasakop sa Diyos. Tatlong bagay po ang ipinakita or ang naging panawagan ng Diyos sa kanyang bayang Israel. At dito makikita natin ang pinakauna, ang unang panawagan ng Diyos ay pahalagahan ang soberanong plano ng Diyos. Ang salita pong pahalagahan ay nangangahulugan na kilalanin yung bigat o kaya yung tunay na kabuluhan ng isang bagay sa ating buhay at tumugon dito ng merong paggalang. Kapag po pinapahalagahan natin ng isang bagay, di ba ang ginagawa natin, hindi natin ito isinasantabi. Hindi natin ito binabaliwala. Sa halip, binibigyan natin ito ng lugar sa ating puso, sa ating isip, maging sa mga desisyon na ginagawa natin sa araw-araw sa ating buhay. Ayon po sa verse 8 at saka 12, babasahin ko po sa inyo,
Ulitin ko pong basahin sa inyo, no? Ito ang inyong tandaan, mga makasalanan. Ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Makinig kayo sa akin, mga taong suwail, kayong naniniwalang malayo pa ang tagumpay. Dito po, hindi muna agad ipinakilala ng Diyos ang kanyang plano. Bago niya po ihayag ang kanyang gagawin, tinawag niya muna ang kanyang bayan na alalahanin at makinig. No? Alalahanin at makinig. Ang salitang alalahanin po ay hindi simpleng paggunita lamang ng mga impormasyon na nakuha natin. No? Ito ay panawagan na balikan sa isip at sa puso ang lahat ng ginawa at ipinakita ng Diyos sa nakaraan. Kaso ang problema po ng Israel ay hindi po sila kulang sa kaalaman. Alam niyo po kung anong kulang sa kanila? Kulang sila sa pag-alala. No? Mahina yung kanilang memory. No? Ang mga Israelita, meron silang kasaysayan ng pagkalimot. Kaya po nabansagan ng Israel na a stubborn and forgetful nation. Nakita nila ang pagkahati ng Red Sea. No? Na-witness nila ang pagkahati ng Red Sea. Nung nasa desert sila, na-witness din nila ang provisions ng Diyos. Nung umulan ng mana. No? Tapos na-experience nila ang gabay ng Diyos sa kanilang paglalakbay at ang kanyang katapatan sa bawat henerasyon. Pero sa kabila nito, paulit-ulit silang lumilihis at nagtitiwala sa ibang bagay kaysa Diyos. Kaya po tinawag sila ng Diyos na mga suwail. Dito kaya, meron kayang suwail dito. Alam niya na yung gusto ng Diyos para sa kanya, pero patuloy pa rin siyang lumalaban. Nagugat po ito dahil sa paghahambing ng mga Israelita sa Diyos ng Israel sa mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. No? Sa mga unang verses po ng chapter 46, habang ang Diyos-Diyosan ay kailangang buhatin ng mga tao, no? Ang Diyos ng Israel, siya ang bumubuhat sa kanyang bayan. Habang ang mga Diyos-Diyosan ay walang magawa, ang Diyos ay kumikilos, nagsasalita, at isinasakatuparan ang kanyang layunin. Kaya sa panawagan ng Diyos na alalahanin, gusto niyang sabihin sa kanyang bayan, sa Israel, sabi niya, tingnan niyo kung anong ebidensya. Tingnan niyo ang ebidensya. Hindi niyo ba naalala kung paano ko kayo dinala mula sa pagkabata? Balikan niyo ang lahat ng ginawa ko sa nakaraan. Alalahanin ninyo kung sino ako at kung paano ako naging tapat sa inyo. Hayaan niyo ang alaala ng aking gawa ang magdala sa inyo sa pagsisisi at pananampalataya. Kaya po ang alalahanin ninyo ay isang panawagan na balikan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Balikan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sa verse 12 naman po, muling nanawagan ng Diyos. No? Kasi ang mga Israel talagang may problema sila. No? Problema sila sa memory, tapos matigas pa ang kanilang mga puso. Kaya sinabi sa kanila ng Diyos, makinig kayo. No? Di ba yung tayo mga parents, kapag may sinabi tayo, tapos hindi ginagawa ng ating mga anak, yun ang unang sinasabi natin, di ba? Makinig kayo. Ito po ang sinabi ng Diyos sa kanyang bayan, no? Dahil matigas ang kanilang puso. Hindi lamang pagkalimot ang problema ng mga Israel, kundi yun nga, katigasan ng kanilang puso. Kaya tinawag silang malayo sa katuwiran. Dahil tumatanggi silang sumunod sa Diyos, kahit malinaw na nakikita na nila kung ano ang kanyang nagawa. Mapapansin din natin na ang pagkalimot sa Diyos ay kadalasang humahantong sa katigasan ng puso. Kapag nalimutan natin ang kanyang katapatan noon, nagsisimula tayong magduda sa kanyang kapangyarihan ngayon. At kapag patuloy tayong nagduda, nagiging manhid tayo sa kanyang tinig. Ayaw na natin siyang pakinggan.
matigas na ang puso natin. Meron pong isang ama na tinuruan niya ang kanyang anak na lumangoy. Oh? Ngayon, minsan, isang araw, dinala niya ito sa swimming pool. Ngayon, habang nasa gilid ng swimming pool yung bata, pumunta sa mismong tubig yung tata, yung ama. Sabi niya, anak, tumalon ka. Sasaluhin kita. Oh? Ngayon yung bata, nakita niya malalim yung tubig. Nung makita niyang malalim yung tubig, natakot siya. Ayaw niyang tumalon. Kaya nalimutan niya ang lahat ng pagkakataong sinalo siya ng kanyang ama. Nakalimutan niya ang lahat ng pagkakataon na hindi siya pinabayaan ng kanyang ama. Ang nakita niya lang, yung danger, yung malalim na tubig. Kaya paulit-ulit siyang sinabihan ng kanyang tatay, ng kanyang ama. Sabi ng kanyang ama, anak, alalahanin mo, hindi pa kita pinabayaan kahit kailan. Ako ang bahala sa iyo. Tumalon ka lang. Sasaluhin kita. Nang maalala po ng bata ang katapatan ng kanyang ama, nakinig siya. Nagkaroon siya ng lakas ng loob at siya ay tumalon. Marami pong mananampalataya ngayon ang katulad ng batang yon at katulad ng Israel. Alam natin na mabuti, makapangyarihan at tapat ang Diyos. Pero kapag dumating ang pagsubok, mabilis nating nanilimutan ang kanyang mga ginawa sa nakaraan. Kapag nalimutan natin ang soberanong plano ng Diyos, madali pong mangibabaw ang takot. Madaling mangibabaw ang takot, nagkakaroon tayo ng pangamba, nagkakaroon tayo ng pagdududa. Pero pag inalala natin kung paano siya kumilos noon, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa. Nakikilos siya ngayon at bukas. Ang pag-alala sa soberanya ng Diyos, ang lunas sa takot at kawalan ng pananampalataya. So paano natin papahalagahan ang soberanong plano ng Diyos? Sa pamamagitan ng pag-alaala sa kanyang mga ginawa at sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga salita. Ngayon, hindi po sapat na maalala lang natin ang mga ginawa at sinabi ng Diyos. Kahit ang mga Israelita, naalala nila ang ginawa ng Diyos. Nakita pa nila ang mga miracles na ginawa ng Diyos. Nakinig sila sa kanyang mga panuto. Ngunit patuloy pa rin silang nag-alinlangan at sumuway sa Kanya. Kaya ang pangalawang panawagan niya sa kanyang bayan ay kilalanin ang soberanong plano ng Diyos. Sabi po sa verse 9, alalahanin niyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Sa verse 9 po, ito po ay isang panawagan na balikan at isipan ang mga ginawa, pag-isipan ang mga ginawa ng Diyos sa nakaraan. Hindi po nais ng Diyos na magkaroon lang tayo ng kaalaman tungkol sa Kanya. Ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng malalim na pagkakilala sa Kanyang pagkatao. Kaya nagtanong siya sa mga Israelita. No? Kagaya ng tanong niya kanina, tingnan nyo. Tingnan nyo ang kasaysayan. Sino ang nagligtas sa inyo? Sino ang tumupad sa kanyang mga pangako? Sino ang nagdala sa inyo at nag-ingat sa inyo? Ang sagot ay isa lamang, ang Panginoon. Naalala ko po nung bata pa ako, minsan si Daddy, lumabas siya para mag-visitation. Ngayon ako po, nagpilit akong sumama. No? Sabi niya, huwag ka nang sumama kasi sandali lang ako, hindi naman ako tatagal. Sabi niya, hindi, gusto ko sumama, sabi ko. Iniwan niya ako sa bahay. No? Ang ginawa ko po, sinundan ko siya doon sa kanto, tapos nag-iiyak ako. Yung umupo ako sa daan, tapos gumaganon-ganon yung paa ko. No? Siguro, nakita niya yung ginagawa ko pag-iyak. Talaga nagwawala ako. Ang ginawa niya, bumalik siya. Sabi ko, yes, tagumpay. Isasama niya ako. Sabi niya.
Alam niyo pong ginawa niya? Pinilipit niya yung kamay ko, tapos inuwi niya ako sa bahay. Pagdating sa bahay, sininturon niya ako. Gusto mong umiyak? Sabi niya, sige, iyak ka. Pinalo niya akong ganyan. Nung umiyak ako, iyak pa, sabi niya. Nung hindi na ako umiyak, bakit hindi kayo umiyak? Sige, iyak. Gusto kong sabihin, daddy, masarap daddy, tama na, sabi ko. Alam niyo po, natuto ako doon. Mula noon, kapag sinabi ng daddy kong hindi, naalala ko ang nangyari sa akin. Naalala ko ang ginawa niya sa akin, natuto akong makinig. Dahil kinilala ko ang kanyang authority. Ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang pag-amin sa kanyang na siya ay umiiral. Ibig sabihin, hindi lang inaamin natin na nandyan siya, na nag-i-exist siya. No? Ito ay pagkilala na siya lamang ang Diyos, wala siyang katulad at wala siyang karibal. Kapag tunay nating nakilala ang Diyos, natututo tayong magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Sa verse 10 naman po, may dalawang pahayag na ibinigay ang Diyos. Ang una, sabi niya rito, sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko. Ito po ay nagpapakita ng katiyakan ng salita ng Diyos. Hindi siya gaya ng tao na maaring magkamali sa plano o kaya mabigo sa pangako. Kapag ang Diyos ang nagsalita, may kasama itong kapangyarihan. Kapangyarihan upang matupad ang kanyang sinabi. Sa madaling salita, ang Diyos ay hindi lamang nakakaalam ng hinaharap. Siya ang mismong may akda ng kasaysayan. Ang kanyang propesiya ay hindi mga hula lamang, kundi may katiyakang nakabatay sa kanyang walang hanggang kapangyarihan. Kaya ang bawat pangako ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Ulitin ko po, ang bawat pangako ng Diyos ay mapagkakatiwalaan sapagkat ang salita niya ay hindi kailanman bumabalik ng walang bunga. Ang ikalawang pahayag po ng Diyos, sinabi niya rito, gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Ito po ay nagpapakita na ang kanyang ganap na otoridad at kalayaan ay walang pwedeng humadlang. No? Walang pwedeng humadlang. Walang pwedeng magbago sa kanyang layunin. Kaya ibig sabihin lahat yan, tao, bagay o pangyayari, nasa ilalim ng kanyang paghari. Hindi siya nangangailangan ng pahintulot o payo kanino man upang maisakatuparan ng kanyang kalooban. Dahil dito, ang bayan ng Diyos ay maaring mamuhay ng may pagtitiwala sapagkat ang Diyos na nagplano ay siya ring Diyos na makapangyarihang tutupad sa kanyang mga plano. Noong unang panahon po, ang isang hari, kapag naglabas siya ng isang utusan, halimbawa, kautusan pala, halimbawa sinabi niya, dito itatayo natin ng isang gusali, o kaya itong taong ito, papalayain natin. Kapag sinabi niya po yung mungkahi na yon, no, meron pong dating. No? Merong dating dahil meron siyang otoridad. Meron siyang kapangyarihan. Kaso ang problema, kahit ang pinakamakapangyarihang hari sa mundo ay maaring mapatalsik. Pwede rin siyang mapatay. O kaya pwede siyang hadlangan ng kanyang kaaway. Pero ang Diyos iba po. Iba ang Diyos natin. Kapag sinabi niya, walang sino mang makakapigil. Kapag ginawa niya, walang kapangyarihan sa langit man o sa lupa ang maaaring humarang dito. No? Mga kapatid, darating po tayo sa buhay na kabaligtaran ang mangyayari sa ating mga inaasahan. Yung akala nating tama na ang panahon o kaya tama na yung direksyon na tinatahak natin, tapos biglang may mangyayaring twist na hindi natin inaasahan. Minsan po natutukso tayo o minsan matutukso tayo magtanong sa Diyos. Minsan matutukso tayong questionin kung ano nga ba talaga ang plano ng Diyos para sa atin. Panginoon, ano bang ginawa ko? Bakit ganito ang nangyari sa akin? Yung mga ganong klaseng tanong. No? Pero kung tunay tayong kumikilala kung sino ang Diyos, natututo tayong sabihin, Panginoon, hindi ko man nauunawaan ng lahat,
pero nagtitiwala pa rin ako. Ikaw ang Diyos at ang iyong plano ay hindi mabibigo kailanman. Dahil ang kapayapaan ng isang mananampalataya ay hindi nanggagaling sa pagkakaroon ng sagot sa lahat ng bagay, kundi sa pagkilala sa Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Ang pangatlo, ang tunay na pagtitiwala ay may kasamang paghihintay at pag-asa. Ang pangakong ibinigay ng Diyos sa kanila, asahan ang soberanong plano ng Diyos. Sa verse 11 po, sinabi niya, at saka 13, may tinawag akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsabi nito at tiyak na matutupad. Malapit na ang araw ng pagtatagumpay at pagliligtas ko'y hindi na magtatagal. Ililigtas ko ang Jerusalem at doon ko bibigyan ng karangalan ang bayang Israel. Sa buong kasaysayan po, ginamit ng Diyos ang mga taong wala sa komunidad ng pananampalataya upang maisakatuparan ng kanyang mga layunin. Maging sila man ay hari, mga pinuno, mga ngalakal, madalas kumikilos po ang Diyos sa pamamagitan ng mga hindi mananampalataya upang pagpalain ang kanyang bayan at isulong ang kanyang plano ng kaligtasan. Alam niyo po, ang Diyos ginamit niya ang Babylonia para gawing bihag ang mga Israelita. Ang Babylonia po, hindi sila naniniwala sa Diyos. No? Dahil may sarili silang Diyos. Pero dahil sa pagsuway ng mga Israelita, dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos, pinahintulutan niya na ang mga taga-Babylonia ang magdala ng hatol sa kanila bilang katuparan ng kanyang mga babala na sinabi niya sa Deuteronomio 28, no? Kung saan binalaan ng Diyos ang Israel na ang pagtanggi sa kanyang tipan ay merong mabigat na kaparusahan. Pero ginawa ito ng Diyos dahil ang layunin niya ay manumbalik ang Israel sa pagsisisi. Makikita po natin dito kung anong klase ang disiplina meron ng Diyos. Hindi siya katulad ng tao na papaluin yung anak. No? Tapos biglang sasabihin, "Uy, halika nga dito, ang cute-cute mo naman." No? Hindi siya ganun. Kapag ang isang anak niya ay patuloy na lumalaban sa kanya, talagang dinidisiplina niya to. Pero ginagawa niya to para manumbalik siya sa pagsisisi. At ipinapakita din dito na kahit sa paghatol, ang layunin ng Diyos ay pagpapanumbalik. No? Sa huli, ginamit ng Diyos ang emperador ng Persia. Ito si Cyrus the Great. No? Upang palayain ang kanyang bayan. Siya ang tinutukoy ng Diyos na ibong mandaragit sa silangan. Dahil katulad ng isang agila, si Cyrus the Great, mabilis po siya. No? Mabilis siyang manakop, tapos malakas ang kanyang puwersa. Accurate o kaya tumpak ang kanyang pagkilos. No? Kaya ang dami niyang nasakop na mga nation. Tapos unstoppable din siya. Hindi siya mapipigilan. Pero nung masakop niya ang Babylonia, pinayagan niyang makabalik ang mga Hudyo sa Jerusalem. Pinahintulutan niyang muling itayo ang mga templo. At ang pinakamaganda, ipinabalik niya ang lahat ng mga kagamitan ng templo na ninakaw ng Babylonia. Si Cyrus the Great, hindi po siya Israelita, hindi siya Hudyo. Pagano siya. No? Pero tinawag siya ng Diyos na aking pastol. Alam niyo kung bakit? Kasi isinakatuparan niya ang layunin ng Diyos. Kaya makikita po natin dito na ang soberanya ng Diyos at ang kanyang kakayahang gamitin ang anumang sitwasyon upang matupad ang kanyang kalooban. Kaya niyang gawin yan. Kaya niyang gamitin kahit sino. Kaya niyang gamitin anuman ang kanyang pinagmulan upang maisakatuparan ang kanyang banal na plano. Kaya hindi lang sigurado ang plano ng Diyos. Ito rin ay darating sa itinakdang panahon. Maaring pong sa tingin ng mga Israelita,
Mabagal ang pagkilos ng Diyos. Pero hindi siya nahuhuli. Habang naghihintay ang kanyang bayan, patuloy niyang inilalapit ang kanyang pagliligtas. Ito po ang hamon sa atin bilang mga mananampalataya. Kapag hindi po natin nakikita ang katuparan ng pangako ng Diyos, huwag nating isipin na nakalimot siya sa atin. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Ang kanyang plano, maaring mabagal sa pananaw natin, ngunit laging nasa tamang oras sa kanyang pananaw. Meron pong dalawang klase ng tao sa harap ng soberanong plano ng Diyos. Ang una, ito yung taong lumalaban sa kanyang plano. Ito yung taong ayaw magpasakop sa kalooban ng Diyos. Gusto niya siya yung masunod. Kapag yung plano niya ay hindi tumugma sa plano ng Diyos, nagtatampo siya. Ayaw niya yon. Pinipili niyang sundin ang sarili niyang landas. Ganito po ang naging problema ng Israel. Paulit-ulit na ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at katapatan, pero patuloy pa rin silang sumuway sa Kanya. Hindi nila tinanggap ang direksyon ng Diyos dahil mas gusto nila yung sarili nilang paraan ang matupad sa kanilang buhay. Ngunit ito po ang katotohanan. Walang tao ang nagtagumpay sa pakikipaglaban sa Diyos. Maaring tutulan mo ang kanyang kalooban, ngunit hindi mo mapipigilan ang kanyang plano. Maaari kang magreklamo, pero hindi mo mababago ang kanyang isip. Maaring kang tumakbo, papalayo, pero hindi mo ito matatakasan. Ang taong lumalaban sa plano ng Diyos ay nabubuhay sa patuloy na tensyon, pagkabigo, at kawalan ng kapayapaan dahil sa pakikipagbuno niya sa isang Diyos na hindi kailanman matatalo. Ang pangalawang tao naman, ito yung nagpapasakop sa plano ng Diyos. Hindi ibig sabihin na nauunawaan niya ng lahat. No? Hindi rin ibig sabihin na wala na siyang pagdududa. O kaya hindi rin ibig sabihin na hindi na siya magtatanong, no? Sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Ngunit pinipili niyang magtiwala sa Diyos. Kapag sinabi ng Diyos na may layunin siya para sa taong ito, naniniwala siya. Kapag tila magulo ang sitwasyon, kumakapit siya sa Diyos. Kapag hindi niya makita ang susunod na hakbang, nagtitiwala pa rin siya sa Diyos na nakakakita ng buong proseso na gagawin, na mangyayari. Ang taong nagpapasakop sa plano ng Diyos ay nakakahanap ng kapayapaan. Hindi dahil kontrolado niya ang lahat, kundi dahil alam niya na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Alam niyang ang Diyos ay hindi lamang gumagawa ng plano, no? Kundi nagiging ganap ang lahat sa harap ng Diyos. Ang Diyos ang nagdeklara ng kanyang layunin na siya ring Diyos, na siya rin Diyos na magbibigay ng katuparan dito. Ngayon, yung dalawang klase ng tao na yon, nandito po sa loob ng silid na to. Ano ka dun sa dalawa? Mamili ka. Maaari kang mabuhay na lumalaban sa kalooban ng Diyos. Masaktan dahil sa iyong katigasan ng ulo. O maaari kang magpasakop sa Kanya at maranasan ang kapayapaan ng pagtitiwala sa Kanyang soberanong plano. Saan ka ngayon kabilang? Dahil darating ang araw na lahat ng tao ay aamin, ang Diyos lamang ang tunay na hari at ang Kanyang plano lamang ang mananatili magpakailanman. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita. Maraming salamat
Dahil ikaw ay soberano sa lahat ng bagay. Salamat dahil kapag natatakot kami, Panginoon, pinapaalalahanan mo kami na hawak mo ang aming bukas. Kapag hindi namin maunawaan ang iyong mga daan, turuan mo kami magtiwala sa iyong karunungan. At kapag kami ay nag-aalala sa mundong magulo, ipaalala mo sa amin na ikaw ang naghahari sa lahat. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpasakop sa iyong banal at perpektong plano. Alisin niyo po sa amin, Panginoon, ang pagmamatigas ng aming puso. Tulungan niyo kaming alalahanin ang lahat ng ginawa niyo para sa amin. Turuan niyo kaming makinig sa inyong salita, Panginoon. At turuan niyo rin po kaming kilalanin ang inyong kapangyarihan sa aming buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na ang lahat ng inyong ipinangako ay inyong matutupad sa takdang panahon na ibinigay niyo, Panginoon. Dalangin po namin na magkaroon kami ng patience sa puso namin. Magkaroon kami ng patience sa buhay namin na hintayin ang plano mo para sa amin. At habang ginagawa namin yun, Panginoon, tulungan mo kaming makilala ka pa ng lubusan sa aming mga buhay sa pamamagitan ng inyong mga salita. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan. Nagpapasalamat kami sa soberanong plano mo para sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.